Yo, what's up guys? This is me, Sangke Janjan. May balita tayo ngayon mga sangke tungkol po kay Sandro Marcos. Marami pong nagulat ang mga Pilipino, no? Kasi mukhang may pinapatunayan talagang itong anak ng presidente, no? Na si Sandro Marcos. Kasi meron po siya ngayong isinusulong na marami nga po mga Pilipino, mga kababayan po natin ang nagulantang, syempre, at natuwa sa planong ito. At ito po ay isinusulong ng ating butihing kongresista. Ngayon, no, batang-bata pa po ito mga sangkay, pero mukhang may pinapatunayan na. Ngayon, mayroon po kasi siyang gagawin at ito po yun. Ito, balitang-balita ito mga sangkay. Ayan po. Isinusulong niya ngayon, guys, ayon sa balita, Representative Sandro Marcos isinusulong sa Kamara ang immediate abolition ng travel tax. So gusto niya mga sangkay na alisin na po itong travel tax sa mga Pilipino nang sa ganun, hindi na po mahirapan yung mga kababayan natin kasi alam nyo, guys, sa Pilipinas, ang dami pong pinaglalaanan po natin ng tax, di ba? Kaya ngayon mga sangkay, okay to kasi at least, no, mababawasan po yung pasanin ng mga Pilipino. So ayon dito, sinusulong ni House Majority Leader at Presidential Son, Sandro Marcos, ang pagsasabatas ng panukalang alisin na ang travel tax sa bansa. Ayun, mga sangkay. Kaya naman pala ang dami pong tuwang-tuwa mga kababayan po natin dahil po pala ito sa malaking tulong to sa mga Pilipino. Base sa House Bill number, eto mga sangkay, no? Yan, babasahin lang po natin. Base daw po sa House Bill number 7443 na isinumiti ni Representative Sandro Marcos noong January 27, 2026. O, ito lang mga sangkay. Ninanais ng panukalang ito na alisin na ang kasalukuyang travel tax upang paigtingin ang constitutional right to travel ng bawat individual para sa ikalalago ng ekonomiya ng Pilipinas. O ayan mga sangkay. O 'di ba? Malaking tulong po ito sa ating bansa. Ayon dito, this bill proposes the immediate abolition of the travel tax to uphold the constitutional right to travel and to stimulate economic growth. Ayon sa panukala, matagal nang parte ng regulatory framework ng bansa ang travel tax. Ngunit tila hadlang umano ito sa demand, tourism, growth at mobility. Kaya naman pala mga sangkay, gustong alisin ito ni Representative Sandro Marcos. Gayunpaman, ayon po dito sa balita, no? Ang pag-abolish daw ng nasabing buwis ay magreresulta sa mas madalas na domestic at international travels at stimulation ng tourism-dependent sectors gaya ng hotels, transportation, services, tour operations at retail establishments. Lower travel costs will likewise expand opportunities, sabi dito for cultural exchange by enabling more Filipinos to access domestic and international destinations. So, eto mga sangkay ay malaking tulong din po talaga sa ating bansa kasi mas maraming maiengganyo po, no, ng mga kababayan po natin na mag-travel o kahit siguro galing sa ibang bansa going to our country mga sangkay. So, mapapababa po yung kumbaga pasanin ng mga kababayan po natin at ng mga nagta-travel sa Pilipinas. Dagdag pa nito, finally, the bill directs the national government to found TIEZA, SHED, and NCAA through the General Appropriation Bill. This safeguards the continuity of essential programs without burdening the traveling public. Samantala, nauna nang inihain ng Presidential Son ang HB o House Bill 7434
o panukalang no work, no pay. Ito, maganda din to mga sangkay. Ang gusto niya mangyari, no? Maliban dyan, ito, ang dami pong nagulat dito. Talagang may pinapatunayan itong anak ni PBBM ngayon. Mga sangkay. Pero inyo, naghain din po siya ng another bill. Okay? Itong panukala, mga sangkay, ay patungkol po ito sa yung mga ano din, mga opisyal ng ating gobyerno na masyado pong tamad, lagi pong uma-absent. Alam naman po natin, mga sangkay, kung sino-sino mga officials itong napapadalas po yung pag-absent, mga sangkay. 'Di ba? Marami po diyan. Si Bato nga, nagbakasyon na 'di ba? Absent, pero sumasahod, mga sangkay. Marami pong ganyan. Yung iba nga, galing pang Davao, 'di ba? Hindi uma-attend, minsan na lang umattend ng session, lagi pong absent, pero sumasahod. So ngayon, mga sangkay, eto na. Tuturuan sila ngayon ni Sandro Marcos, itong mga kongresista, itong mga politikong ito, mga senador, at lahat, na kapag ka hindi ka nagtatrabaho, kapag ka wala ka sa opisina ng iyong pamahalaan, hindi ka pa pwedeng sahuran. Aba, dapat lang naman, mga sangkay, di ba? Tayo ng mga Pilipino, kapag ka pumapasok tayo sa isang company, nag-work tayo doon, di ba anong nangyayari? Kapag hindi ka papasok, wala kang trabaho. Wala kang sahod. Kapag wala kang trabaho, hindi ka pumasok, hindi ka makakasahod. 'Di ba? Ganun po. Tapos tayo naman, tayo yung nagpapasahod dito sa mga politicians na ito 'Di ba? Tapos ang nangyayari, parang hayahe lang ba? Magtrabaho o hindi, may sahod. O 'di ba? Hindi naman po pwede 'yon. Since tayo ang nagpapasahod sa kanila, dapat may demand tayo. Tama lang ito na no work, no pay. 'Di ba? Kasi inaabuso po, mga sangkay. Aba, imbis na magtrabaho, kita nyo ngayon si Bato de la Rosa. 'Di ba? Nagtatago. Pero mga sangkay, meron pa rin pong sahod. 'Di ba? Napaka ano naman nun, mga sangkay, napaka ang pangit naman ng ganon, 'di ba? So layo ng panukalang ito na tiyaking, sabi dito, samantala na una nang inihain ni Presidential Son itong House Bill 7432 kung panukalang no work, no pay para sa mga mambabatas kung saan pasasahurin sila base sa kanilang attendance. Okay? Based sa kanilang attendance, mga sangkay, kasi ganda to, kasi matuturuan na po talaga yung mga opisyal na ito na umattend lagi sa kanilang mga trabaho. Layo ng panukalang ito na tiyaking nagagastos ang pondo ng bayan sa mga politikong ginagawa ang kanilang trabaho at responsibilidad. O di ba? Responsibility mo na mag-work, hindi yung porket ano tawag dito? Porket kilala kang tao, okay lang, hindi ka papasok. Hindi naman po pwede yan. 'Di ba? So ngayon, balitang-balita na po ito ngayon. Ayan po, dami pong tuwang-tuwa, mga sangkay. Itong goodbye travel tax. Kalagay po dito sa GMA, goodbye travel tax. Tingnan nyo yung mga nag-react, napakarami, 10,000 na po mahigit. Yung reaction, tapos may 1,500 shares. No, talagang may pinapatunayan itong si Sandro Marcos, mga sangkay. Ngayon, magbasa-basa po tayo ng komento. Ayon dito, it is a good law, but abolishing the travel tax should be studied from a broader economic perspective. Sabi naman ng isang nag-comment, sabi ni Cedric, mainam ito at isinusulong na mas mataas at mababang kapulungan. Napapanahon na talaga na tanggalin ang travel tax, sabi po dito, mga sangkay. Sana maipasa din yung karuktong ng batas na ito. Sabi naman ng isa, makakatipid na tayo. Sabi naman ni Kyle, mas maraming makakapag-venture outside the country kung less ang gastos. Di ba? Yun ang sinasabi po natin, mga sangkay, kasi kumbaga malaking tulong talaga ito sa sambayan ng Pilipino. At sabi dito, sana hindi travel tax ang tanggalin kasi not all have the means to travel and those who travel can afford the existing tax travel.
Okay. Sabi naman dito, isunod nyo yung environmental fee na wala namang makikita o nakikita na improvements sa mga area. So sana, no, ito pa, isa sa problema sa Pilipinas. Itong mga lokasyon ng mga pinupuntahan ng mga Pilipino, mga sangkay na mga lugar sa ating bansa, nagtutour, halimbawa Boracay, Palawan, guys, Siargao, napakamahal ng binabayaran. Sa eroplano pa lang napakamahal na, di ba? Mas daig pa nga po yung, magta-travel tayo mula po dito sa Metro Manila papuntang Boracay o di kaya Metro Manila to Palawan or Siargao. Guys, mas mahal pa po yung binabayaran kaysa pamuntang Hong Kong. Ganyan po katindi. So sana maisaayos ito ngayon nang sa ganon mas gumaan ang buhay ng mga Pilipino, no? Kasi masyado pong mga oportunista itong mga, I'm sorry to tell you guys, but I'm just being honest. At magiging totoo lang po tayo dito. Oportunista yung marami sa ating mga kababayan pagdating po sa mga pagnanegosyo nila. Pati po itong mga mayayaman, mga dambuhalang negosyante, di ba? Kita nyo naman, sa Pilipinas lang tayo, magta-travel po tayo papuntang Boracay, pagdating natin doon, ang mahal ng mga bilihin doon, ang mahal ng pamasahe sa eroplano, lahat mahal eh. 'Di ba? Pero pag pumunta tayong ibang bansa, like for example, pumunta kang China, package na 'yon. Meron kang 35,000, all in na 'yon. 'Di ba? Pero dito sa ating bansa, isang travel mo pa lang, aray ko po, ang laki ng gagastusin mo. Talagang ginugulangan tayo ng kapwa Pilipino. So ayun, mga sangkay, sana Representative Sandro Marcos, ito na ang isunod mo. Itong mga pagiging oportunista ng ilan sa ating mga kababayan pagdating po sa mga lugar na pwede sanang puntahan, imbis na makakapunta doon ng mas marami, ayaw na lang kasi ang mahal naman. Ang mahal mag-travel papunta doon, mag-Hong Kong na lang ako, magta-Taiwan na lang ako, 'di ba? Alright guys, ako na yung magpapaalam, mag-iingat pong lahat. God bless everyone.